Mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa Healing Discipleship. Magpapatuloy tayo sa pang-anim na buwan ng pag-aaral na ito kung saan tayo ay nagpapadisciple sa Panginoon na mailiwanag sa ating mga puso ang pag-aaral patungkol sa healing. So nasa pang 100 day, 176 na po tayo. At sa linggong ito po ang pag-aaralan natin ay Faith for Healing. Faith for Healing. Actually ito po ay parang part 2 nung pag-aaral nung nakaraan kung saan naituro sa atin yung paano ka mayroong panampalataya na ikaw ay gagaling, 'di ba? Faith to be healed. So, dito po sa pag-aaral na ito, mahalagang maunawaan natin na ang healing ito ay byproduct lamang ng ating relasyon sa ating healer. So, ang healing ito ay benepisyo lamang ng ating pagkakaroon ng close personal relationship sa Diyos, kay Jesus na ating healer. So, dito po makikita natin, actually, pwede natin sabihin na faith on the healer or faith for healing. Dito kasi maipapaunawa sa atin na can you still believe even if yung ipinagpipray mo, baliktad na baliktad ang nakikita mo. I mean, yung ina-expect ng puso mo, baliktad na baliktad ang nakikita mo physically. So, dito po, maituturo sa atin ngayong session na ito na ang pagpapagaling ng Panginoon, ito ay nakabase sa faith. Ito ay nakabase sa grace. Hindi mo kailangang pagsikapan, hindi mo kailangang yung 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 parang maging qualified ka pa muna bago mo matanggap, kundi by faith you can receive your healing mula sa ating healer. So dito po mahalaga na maipaunawa sa atin na ang pananampalataya, katulad nung nakaraang pag-aaral, ito ay katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan at ito ay ebidensya na mangyayari ang ating mga inaasam. So, dito sa sumunod po sa Hebrews 11:6, pinapakita dito na yung kahalagaan ng faith. Dahil without faith, it is impossible to please God. Sinasabi po sa Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya, hindi mo mapiplease ang Panginoon. So, ganun din, when you approach the area of healing, you need to have faith. Kailangan natin meron tayong panampalataya na tayo ay gagaling. May panampalataya tayo sa ating healer na siya ang nagpapagaling sa atin. At ang healing, again, ito ay benefits lamang ng pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoong Hesus na ating healer o manggagamot. Meron po tayong tatlong pag-aaralan sa session na ito. Number 1 po na ating pag-aaralan dito ay Jesus can heal. It is not a question of Jesus, can you heal? Hindi po ito question, ito ay statement. Jesus can heal. So dito may papaunawa sa atin ng Diyos na si Jesus ay nagpapagaling. Even in the Old Testament, ito po ay familiar na po sa atin. Sa Psalm 103 verse 2 to 5, ang sabi po ng writer o ng psalmist sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Dito po sa verse 2, inuutusan po ng psalmist na i-bless daw ng kanyang kaluluwa ang Diyos. Inuutusan niya ang kanyang mind, ang kanyang emosyon, at ang kanyang will, ang bahagi ng kanyang soul na i-bless ang Diyos. At ano pa, sabi po dito na huwag niyang kalilimutan ang anumang mga benepisyo na nagmumula sa Panginoon. Number 1 benefits that God can give you is He forgives all your iniquities. Meaning to say,
Kayang patawarin ng Diyos ang iyong past, present, and future sins. At na-highlight ko po dito yung who heals all your diseases. Meaning to say, nang sinabing all, talagang lahat. Actually po itong mga verses na gagamitin natin ngayong session na to, ito lamang ay mga reminder na lang. Kasi ito po ay nagamit na sa ating mga pag-aaral before. Katulad nung opening natin kanina, tayo ay lumalakad na sa pang 6 months nating pag-aaral sa healing discipleship na ito. So, pag sinabi pong all your diseases, talagang lahat. Walang tinitira ang Diyos na kanyang ng pagagalingin niya. Kasi minsan 'di ba, halimbawa 'pag nagkaroon tayo ng komplikasyon sa puso, minsan natatamaan yung mga ibang bahagi ng ating mga katawan, like yung mga veins natin o yung mga ibang bahagi ng ating katawan. Pero sinasabi ng Panginoon dito, He is the healer who heals all your diseases. At ang sabi po sa verse 4, siya din ay ating redeemer. Redeemer siya ng ating buhay at siya din ang nagpuputong sa atin ng pagmamahal, ng kabutihan ng Diyos, ng mercy ng Panginoon. At sa verse 5 po sinasatisfy niya ang ating mga bibig ng mabuting bagay. Di ba po, ang Diyos lamang makagagawa noon. So dito, pinapaalala sa atin ng writer ng psalmist that God can heal you. Jesus can heal you. Kahit sa Old Testament, Yahweh, ito po ay nakalakip sa pangalan ni Yahweh ang pangalang Jehovah Rapha, 'di ba? The God who heals. Jehovah Jireh, the God who provides. So dito makikita natin na hinighlight ko po na who heals all your disease. And pangalawang hinighlight natin, your youth is renewed like the eagle. Every time na maririnig ko po 'to, naalala ko si Ate Agnes kasi 'pag mayroong mga pag-uusap na, um, 'pag matanda ka na ganito ang mararanasan mo sa iyong katawan, kapag nagkaedad ka malalabo yung mata mo, kapag nagkaedad ka may mga komplikasyon na sa iyong mga buto-buto, sa mga bahagi ng iyong katawan. Every time na maririnig yun ni Ate Agnes, kino-contradict niya sa sinasabi niya na, "Hindi, nananalig ako basta ako, ang faith ko, katulad ako ng agila, pinapalakas niya ang aking katawan, pinapanumbalik niya ang nawala kong, lakas. Ako'y tulad ng agila." Lagi niyo din sinasabi ni Ate Agnes. Kaya it is a reminder po na, um, kapag may mga usapin patungkol sa mga karamdaman, 'di ba kasi minsan nagiging culture sa simbahan na kapag nagkikita-kita ang pinag-uusapan, I mean nasisingit yung mga usapin na ano, na kumusta ang BP mo, kumusta ang sugar level mo, kumusta ang cholesterol mo, kumusta ang creatinine mo, yung mga gano'ng usapin. Hindi naman tayo against dun sa gano'ng usapan o mga gano'ng usapin. Pero sometimes, dahil sa masyado nating dinedetalye yung mga nangyayari sa atin, nakakalimutan natin o mas nama-magnify pa natin yung mga sakit at karamdaman sa ating katawan kaysa sa Diyos na, um, nagpapagaling. Kaya katulad ng psalmist dito, kailangan nating i-remind ang ating mga sarili na, "Soul, you need to, um, you need not to forget the benefits of the Lord." Huwag mong kalilimutan, kaluluwa, ang mga benepisyo sa Panginoon. Siya ang nagpapatawad at siya ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. At katulad ng sinasabi dito, pinapanumbalik niya ang ating mga lakas. Kaya katulad tayo ng mga agila, tayo'y lilipad at hindi mapapagod. No? So, ano yung faith mo? Ikaw ba ay katulad ng kabataan? No, kahit sa iyong katandaan, kahit ikaw ay nasa 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, makikita mo dito na kapag ikaw ay nagsasalita ng Panginoon, pinupuno niya ang ang iyong bibig ng mabubuting bagay. Pinapaalala niya yung kanyang kabutihan, yung kanyang habag, yung kanyang pagmamahal, at ikaw ay katulad ng agila na talaga ang lakas mo ay pinapanumbalik ng Panginoon. Kaya number 1, Jesus can heal.
Pagtawid po sa New Testament, makikita po natin dito sa Matthew 9:35. Again, ito po ay mga parang mga reminder na lang sa atin kasi familiar na 'tong mga verses sa atin. Sa Matthew 9:35, sabi dito, "Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people." Jesus po, ang Panginoong Hesus po nung siya ay nagmi-ministry, tatlo yung ginagalawan niya. He teach, He preach, and He heal. So, teaching, preaching, and healing. Pinaliwanag na sa atin last time na ang preaching po, ito ay pagpoproklama ng mensahe ng Panginoon. Preaching, proclaim, teaching, explain. Yun po yung kaibahan ng preaching and teaching. Kapag preaching, tayo nakakarinig every Sunday, di ba, ng preaching. Nagpoproklama ang mga preacher o ang mga pastor kung anong mensahe ng Diyos sa atin, kung anong sinasabi ng Diyos para sa church, sa specific na church o sa local church o sa mga believer na nandoon sa church na yon. Kapag sinabi namang teaching, ito po yung katulad ng session na to, halimbawa tayo nagti-teach dito, ang Diyos ay nagtuturo sa pamamagitan ng mga kapatid na kanyang itinatalaga. So, ang teaching po ito ay pag-e-explain. Nag-e-expound ka sa sinasabi ng Bible para mong binubuksan kung ano yung nagiging malalim ka kung ano yung sinasabi ng Biblia, no? So teaching. But do we know na sinabi din po ng Bible na ang salita, I mean, ang kaharian ng Diyos, sabi ni Paul, ay hindi lang dumating sa pamamagitan ng salita, kundi dumating ito sa kapangyarihan, power. So, preaching, teaching, Jesus can also heal. Healing every sickness and every disease among the people. Whatever kind of sickness, whatever kind of diseases, anumang klaseng sakit at karamdaman na na-diagnose sa'yo, we need to be founded that Jesus can heal you. Healing is a part of God's redemptive plan in humanity. Ito po ay benepisyo. Kaya katulad nung sinasabi dito, healing every. So, sa healing po, dito na display yung kapangyarihan ng Diyos. Dito na display yung paghahari ng Panginoon kahit sa physical na pangangatawan ng mga tao. Kaya dito makikita po natin na, again, hindi natin maaaring i-question na, Lord Jesus, can you still heal? Ikaw ba ay nagpapagaling pa hanggang ngayon? 'Di ba? Maliwanag na sinasabi ng Bible, Jesus is preaching, teaching, and healing every town, every cities, and every villages nung siya ay nagmi-ministry pa dito sa lupa. And sabi po dito sa Matthew 12:15, "But when Jesus knew it, he withdrew from there, and a great multitudes followed him, and he healed them all." Dito makikita po natin na ang Panginoon, siya ay nagpapagaling. Hinighlight na po natin dito nung kaninang slide natin that Jesus preach, teach, and heal. Dito po, sinasabi dito, nung umalis ang Panginoon, maraming sumunod sa Kanya na mga tao. He healed them all. So, dito makikita natin na si Jesus talaga ay nagpapagaling. Kaya niyang magpagaling. Jesus can heal. He healed them all. No, what part of all na hindi natin maunawaan? Kasi pag sinabi ng Bible na all, kahit tingnan mo pa sa Greek at sa Hebrew yan, lalabas pa rin yung translation na all. All His benefits, your iniquities, all your diseases, all your sickness, He healed them all. So, hindi tayo nagsasabi dito na, Lord, may sakit ako, pero sana all, kaya mo akong pagalingin. 'Di ba? Hindi tayo naiinggit sa mga kapatid natin na nakakaranas o na nakaka-experience ng kagalingan. Dahil kung nakikilala natin ang ating healer, nagkakaroon din tayo ng faith sa ating healing na ito'y marireceive natin. Dahil ang healing na sinasabi ng Panginoon dito, I mean, pinapakilala ng Diyos dito na He can heal.
He can heal. Now, number two, Jesus is willing to heal. Jesus is willing to heal. Nagkaroon po tayo dati ng pag-aaral na God is willing for you to be well. 'Di ba? Yung pag-aaral na po na yon, pinatestimony sa atin dati ni Pastora Erlinda na yun ay palagi niyang sinasabi sa kanyang anak that God is willing to heal you. Sa pag-aaral or kung tayo po ay nagbabasa sa Matthew, Mark, Luke, and John sa gospel, sa four gospel, makikilala po natin ang Jesus ng Biblia na siya ay willing na magpagaling. Hindi lang siya ay nagpapagaling, kundi willing siyang ikaw ay pagalingin. Dito po ulit sa Matthew 8:3, again, ito po ay um, parang redundant na dahil ito po ay mga verses na nagamit na ng mga nakaraan. Pero ang salita naman ng Diyos, hindi ito naluluma kahit paulit-ulit mong balikan. Sometimes, kapag binalikan mo siya ulit, meron ka pang makikita na mas malalim. No? So, dito po sa Matthew 8:3, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Pinapakilala po sa atin dito na Jesus can heal. Jesus is willing to heal. Yun po yung pinapakilala sa atin ng verse na to. Dahil kung matatandaan natin, nung pinag-aralan natin to, ang context po kasi nito, paralytic, I mean, leprous. May leprous yung lalaking ito. No, sabi niya sa verse 2, Lord, kung maaari, ako'y mapapagaling mo. 'Di ba? So yung lalaki maaring mayroon pa siyang pagtatanong kung, Lord, kaya mo ba akong pagalingin? Can you heal me? Or are you willing to heal me? Yun po yung sinasabi. Pero sumagot ang Panginoong Hesus, sabi niya, I am willing. I am willing. No, yung word na I am willing, yun ay magpalaya sa atin sa kaisipan na kalooban ba ng Diyos na ako'y pagalingin o hindi? Every time na makikita natin tong word na 'to na I am willing, pinapaalala sa atin na ang Panginoong Hesus kalooban niyang magpagaling. Yung wala na sana yung pagdududa na kalooban mo ba, Lord, na ako'y pagalingin o hindi. Dahil ang pagpapagaling ng Panginoon sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi 'to nakabase sa mabubuti mong gawa, hindi nakabase dahil sa ikaw ay qualified na ikaw ay gumaling. Walang walang isa man na pinahindian ang Diyos sa kanyang pagpapagaling. Hindi niya sinabi na, "Oops, tapos ng aking pagpapagaling," or ikaw umuwi ka na kasi hindi ka karapat-dapat na ikaw ay pagalingin. Never sa Matthew, Mark, Luke, and John na makikita mo yung mga phrases na yon. Dahil ang Panginoon pinakilala niya every time na siya ay magpapagaling, hina-highlight pa nga ng ibang writer, I think si Mark, na sinasabi doon that he was moved with compassion. Jesus, when Jesus performed healing, sinasabi doon, he was moved with compassion. Compassionate ang Panginoon. Alam niya ang kalagayan na meron tayo. He is willing to heal you. Kaya dito makikita natin po na Jesus is willing to heal us. He is willing to cleanse us. He is willing to heal us. Ito po yung mahalagang ma-foundation natin sa ating mga puso kasi I was being reminded 2 weeks ago, pinag-aralan po namin sa church, sa Bible study ng Sunday dito sa Korea, yung point na healing is by grace. Meaning, ang pagpapagaling ng Panginoon, ito ay nakabase sa biyaya. Hindi ito nakabase sa mabubuti mong gawa. Hindi ka pagagalingin ng Diyos dahil ikaw ay karapat-dapat na gumaling. Hindi ka pagagalingin ng Diyos dahil nakagawa ka ng mabuti. Hindi ka pagagalingin ng Diyos dahil qualified kang gumaling. No. Healing na ibinibigay ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, kundi siya ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti, kaya siya ay nagpapagaling. Willing siya na ikaw ay pagalingin. So, dito po,
ito ay provide na ng grace, ng biyaya, ng abot-abot na biyaya ng Panginoon. Pero ang nagagawa ng faith, again yung title natin ngayon is Faith for Healing. Ang nagagawa ng faith, nare-receive natin anuman ang um, anuman yung ipinrovide na ng grace. 2,000 years ago, pinrovide na ng Diyos ang ating salvation, pinrovide niya ng ang healing sa ating mga katawan. By the stripes of Jesus, you are healed. Pero sa pamamagitan ng faith, nare-receive natin anumang ipinrovide ng grace. So kung walang provide ang grace, wala tayong ma-access o wala tayong marireceive sa faith. Pero dahil ipinrovide na ng biyaya ng Diyos, tayo nakaka-receive ng kanyang pagpapagaling through our faith. So, again, number one, Jesus can heal. Jesus can heal you. Jesus can heal me. And number two, Jesus is willing to heal you. So, maliwanag sa una, si Jesus ay nagpapagaling. Sa pangalawa, si Jesus, ang kalooban niya magpagaling. Every time, anywhere, na pumupunta ang Panginoon, siya ay nagpapagaling. But the big question is, our point number 3, do you want to get well? Do you want to get well? Gusto mo bang ikaw ay gumaling? Kalooban mo ba ang kalooban ng Panginoong Hesus na ikaw ay pagalingin? Naging kalooban mo ba ang kalooban ng Diyos na ikaw ay pagalingin? Do you want to get well? Ito po ay kinuha sa John 5 verse 5 to 6. Again, ito po ay parang reminder na lang sa atin kasi napag-aralan na natin to in the past. Kung matatandaan niyo po, binigay ko na yung context nito before, where Jesus healed yung paralitiko doon sa pool of Bethesda. Ito pong sa John, kasi kanina mga Matthew yung ginamit natin sa gospel ni Matthew. Dito po sa John, isa po to sa 7 miracles na ginawa ng Panginoong Hesus na matatagpuan mo lang sa John. Sa John mo lang matatagpuan. Kaya sabi po sa verse 5, now a certain man was there who had infirmity 38 years. So 38 years nang nandoon yung lalaking yon. Doon po sa pool of Bethesda, kung matatandaan niyo po yung pag-aaral na po na yon, yung context na to, naniniwala yung mga tao na mga may sakit doon sa pool sa Bethesda na kapag mayroong angel na pumasyal doon at na-touch yung tubig, yung pool, kung sino man yung mauuna na pumunta doon sa pool na yon, siya ang makakaranas ng kagalingan. So, nakita yon ng Panginoong Hesus sa verse 6. Jesus saw him laying there. Ito po ay nagrema sa akin habang binalikan ko ulit to. Nag-stand sa puso ko dahil sometimes, di ba, ang mga tao natatanong nila kapag sila ay nasa point of sickness and death, sometimes ang mga tao natatanong nila na, Lord, do you see my situation? Nakikita mo ba ang sitwasyon ko? Aware ka pa ba sa sitwasyon ko? Dito makikita po natin na sa verse 6, Jesus saw him. Jesus saw you. Jesus know kung ano yung kalagayan mo ngayon. Kung ikaw ay may sakit, alam yun ng Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman, alam yun ng Panginoon. Nakikita niya ang kondisyon na meron ka. Katulad nung sinasabi dito, he had been there in that condition for a long time. Matagal na, maaring 38 years na yung tao na yon at maaring sa buong buhay niya, ginugol na lang niya yung kanyang sarili doon sa pool of Bethesda na nag-aantay kung pagagalingin kung siya yung mauuna doon sa pool at maring nag-aantay na lang siya kung kailan ba yung araw na anghel ay bibisita muli doon at siya yung mauuna naman na makaranas ng kagalingan. But did we know na yung pumunta doon is masigit pa sa anghel? Ang pumunta doon mismo ang Panginoong Hesus. Mismo si Jesus na hindi lang nagpo-provide ng healing, kundi yung katauhan niya na siya ay healer. Mismo ang healer ang pumunta doon sa lugar na yon.
Pero ang tanong ng Panginoon, He said to him, Jesus said to him, "Do you want to be made well? Do you want to be made well?" Dito po natin kinuha yung point 3 natin na puntos number 3 natin na patanong, "Do you want to get well?" Gusto mo bang ikaw ay gumaling? Gusto mo bang makaranas ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon? Do you want to be made well? Sometimes, kailangan natin 'tong tanungin sa ating mga sarili kasi merong mga tao na na-e-enjoy yung kalagayan na yon, maybe because sa mga dahilan na, um, like sa ibang bansa or kahit sa mga katulad halimbawa kasi 'di ba 'pag nasa sakit at karamdaman ka or paralisado ka, sa panahon ngayon may mga bansa na nagbibigay ng, benefits, 'di ba? Yung parang mga insurance, kung may insurance ka, parang ginagamit nila yung halimbawa ah, yung mga PWD, yung mga benefits na nakukuha sa government na parang nag-i-stay sila dun sa kalagayan na yon na, parang na-e-enjoy na nila na nandun sila kasi may nakukuha silang mga benefits. I'm not saying po na na parang na hindi ko sinasabi na nagbubulag-bulagan ako na mayroong talagang mga PWDs, literal. Pero katulad ng tanong ng Panginoong Hesus dito sa lalaking paralisado, "Do you want to be made well?" Kasi po ang Diyos, si Satan baliktad ang gawa niya. Si Satan hindi siya magpapaalam, talagang dire-diretso siyang gagawa. Pero ang Diyos, ang Panginoong Hesus, siya ay, magtatanong muna bago gumawa sa iyong buhay. Gusto mo ba na ikaw ay gumaling? Gusto mo ba na ikaw ay pagalingin? Kasi po ang Diyos hindi siya namimilit. Pino-provide niya ang kagalingan, pinapakilala niya ng kalooban niya magpagaling. Pero ang malaking tanong, do you want to be made well? Do you want to get well? Kaya po, after po nung mapagaling yung lalaking yon, sa John 5, sabi dito, afterward Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well, sin no more, lest a worse thing come upon you." So, dito makikita po natin, after we receive healing from the Lord, after we receive healing, we need to sin no more. May mga sakit na ang pinagmumulan ay dahil sa ating mga pagsuway at mga pagkakasala. Kaya pinapaalala sa atin ng Diyos, after you are being healed, you need to live according to God's will. After you have been made well, you need to sin no more. Huwag ka nang magkakasala pang muli o huwag ka nang mamumuhay sa pagkakasala muli o sa pagsuway muli. Ito pong, ito pong nakikita niyo sa screen ngayon, how to receive healing, ito po ay bonus na lamang. Kasi kanina 'di ba sa una, ipinakilala na sa atin sa number 1 point natin na, Jesus can heal. Number 2, Jesus is willing to heal you. And number 3, do you want to get well? Yun ay very foundational sa atin. Pero ang tanong, ang isa pang tanong, how to receive healing? Paano natin nare-receive yung healing? Kasi sometimes we overcomplicated na 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 kaya hindi tayo I mean, masyado nating kinokomplikado yung sarili natin na ma-receive yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Pero ano bang sinasabi ng Bible how to receive healing? Kung matatandaan niyo po, ito po'y pinag-aralan na natin sa Acts 3. Si Peter and John, pumunta po sila sa temple para mag-pray. At bago sila pumasok dun sa beautiful gate, nakita nila ang isang lumpo o paralisado. 'Di ba? At dito po sa verse 6, again sa Acts 3, then Peter said, "Silver and gold." Kasi po yung paralisado na yun siya ay nanlilimos. Kaya sinabi ni Peter, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk."
So, kung maalala niyo po yung pag-aaral na power power I mean, Power in the Name of Jesus, yung pag-aaral natin ng mga nakaraan, pwede niyong balikan po sa YouTube na create ko. Yung pag-aaral po na yun, paano pinakilala na ang susi, that in the power of the name of Jesus, you can receive your healing. So, yun po yung una nating makita dito. We can receive healing by the power of the name of Jesus. At nabanggit na natin din last time na pag ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling at ang mga disciple ay nagpapagaling, hindi na sila gumagamit ng maraming salita pa. They just sinasabi, straightforward nilang sinasabi yung gusto nilang makita sa mga tao. Like for example, di ba po, pag tayo nagsisend ng mga prayer request natin, nilalagay natin doon na may problema sa kidney, in the name of Jesus, ay pinapanaligan ko ng kanyang kidney ay gagaling 100%. Parang mga ganon. Yung nagiging specific tayo sa gusto nating makita sa mga kapatid natin sa panampalataya. Ganon din po sa Bible. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang Panginoong Hesus, pag siya ay nagpapagaling, sinasabi niya lang yung word at yun ang nangyayari. It is a command of faith. At dito din po, rise up and walk. Sinabi po dito, rise up and walk. So yun po yung sinasabi dito ni Peter. At sabi nga sa verse 7 and 8, and he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. So he leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. So dito po sa lalaking paralisado na to, hinawakan siya ni Pedro. Hinawakan siya ng mga apostol. At itinayo siya at yung mga buto niya sa kanyang paa, ito ay lumakas, yung mga bones niya, yung kanyang mga ankles, sinasabi dito, ito ay nagsilakasan. At paano na receive nung lalaking na yon na siya ay magaling na. Kaya kasama siya ni Pedro at ni John na pumasok sa templo. Ang sabi po dito, kasama siyang naglakad, palukso-lukso at nagpupuri sa Panginoon. So, how to receive your healing? Just simply tap doon sa salita na sinasabi na in the name of Jesus Christ. When we pray, we claim the name of Jesus Christ. And how to receive your healing? When you receive word, dito po makikita natin na kailangan mong aksyonan yung na-receive mong word. He took him by the right hand. Kung meron tayong mga ginagawa na hindi natin um, tawag dito, na hindi natin nagagawa before. Like for example, yung testimony natin last time na tayo ay nagkaroon ng problema sa paa, 'di ba? Ang normal na gagawin doon is parang iindain mo 'yon, parang doon ka na lang ah, parang sasakit siya ng sasakit at doon na lang siya, parang doon ka na lang gagalaw. Pero dito pinapaalala sa atin ng Panginoon na kapag ikaw ay nakipag-pray na, kung ikaw ay may problema sa part ng iyong, sa anumang bahagi ng iyong katawan, kailangan mo aksyonan. Like for example, kung ikaw ay nahihirapang lumakad, kung ikaw ay napag-pray na, lumakad ka. Like, you need to act on your faith. 'Di ba? Yung do something that you never been doing before. Kung ano yung hindi mo nagagawa before, once ikaw ay napag-pray na, aksyonan mo yung gusto mong makita o yung nakikita mo sa faith. So yun po yung how to receive your healing. Again, this is only a bonus sa pag-aaral na ito. At dito po pinapakilala sa atin na kailangan natin mapakinggan itong mga salitang ito. Dahil ang salita pong ito po ang nagpapaalala sa atin na every time na maririnig natin ang Word of God, katulad ng pag-aaral ng nakaraan, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Lastly po, nare-receive natin ang ating healing mula sa Panginoon through through dun sa pakikinig natin ng mga salita ng Diyos. At nakakamangha na ating na makilala natin
Kasi po sa pag-aaral, sa medical science, sa pag-aaral po, alam niyo po ba na ang pakikinig natin, ang hearing natin, ito yung pinaka-last na nawawala sa atin. Meaning kahit ikaw ay nasa sick bed, nasa ikaw ay nasa point of death ka na, kahit mag-stop pa yung heart mo na, ang hearing natin, ang hearing natin, ang last na nawawala sa atin. Ito po ay malaking significant din kasi sinasabi 'di ba ng Bible, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, makikita natin na kahit sa kauli-hulihan, sabi nga sa pag-aaral kahit daw hindi na nagre-response yung iyong pagsasalita, yung iyong, puso, kahit nag-stop na yung puso mo, ang part na pinaka-last na nawawala yung iyong pandinig. I believe na kahit sa kauli-hulihan, nais ng Diyos na na makarinig ang mga tao ng salita niya para sila ay makapasampalataya, 'di ba? So, dito makikita natin na tayo na malakas pa at nakakarinig ng salita ng Panginoon, huwag tayong panghinaan kung kung hindi natin nakikita yung physical na kagalingan na ating inaasam. Just focus on the healer, focus dun sa ibinibigay ng Panginoon na ang provide niya ay healing para sa atin. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pakikinig sa session na ito. And I pray sa Panginoon na maranasan natin yung healing na nagmumula sa Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa araw na ito ng kagalingan mo, Lord, ang aming maranasan, O God. Salamat, Lord, dahil pinakilala mo muli ang iyong sarili na ikaw po ang aming healer, Panginoon. At ang healing, Panginoon, ito ay benepisyo lamang, Panginoon. Ito lamang ay benefits, Panginoon, ng pagkakilala namin sa iyo na aming healer, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, as we read your word daily, Panginoon, that we will going to meditate your word daily, Panginoon. Lord, yung word of healing, Panginoon, yung word, Panginoon, na mapapakinggan namin, Panginoon, na ito po ay mas i-magnify namin sa aming mga puso, Panginoon, kaysa sa anumang mga sakit at karamdaman na aming nararanasan, Lord. In the name of Jesus, we cancel every sickness and every pain in our body, and we say to our body, body, you are healed by the stripes of Jesus. We speak the name of Jesus, that body, you are healed in Jesus' name. Thank you, Lord, that we believe, we receive when we pray, Panginoon. And thank you, Panginoon, sa faith na pinagkaloob mo. Thank you, Lord, that every time we heard a word of faith, Panginoon. Every time we heard your word, Panginoon, nagbubunga ito, Panginoon, ng panampalataya sa iyong mga puso na kami ay makapanalig sa mga bagay na hindi namin nakikita at panghawakan namin, Panginoon, ng aming inaasam, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang aming pandinig. Pagpalain mo, Lord, ang aming linggo. Pagpalain mo ang aming mga pag-aaral, Panginoon. Purihin ka, Lord, at takilain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone.